Ayan, good evening po sa ating lahat. Welcome po sa everyone na nandito po ngayon sa church for our midweek prayer meeting. Excited na ba kayo mag-pray? Yan, syempre, excited tayo mag-pray. And, before we get into this service of prayer and listening to God's word, syempre, let's start by singing a song for the Lord. So, may I ask everyone to stand. And let's sing a song for the Lord. So, new song ito. So, if you allow me, I'll just read the lyrics na lang dahil syempre new nga. Sabi dito, sa first verse, all my words fall short. I've got nothing new. Siyempre yung words natin limited lang. And how can I express all my gratitude? Words are not enough to tell God how much we are thankful for Him. We could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So all the songs that we sing will end, but God's work will never end. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away, sabi niya. So let's just sing this song entitled Gratitude, in gratitude of our living God. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express? How could I express all my gratitude? All my gratitude. I could sing these songs. I could sing these songs as I often do. Often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but God nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king. It's all my heart singing hallelujah, hallelujah. Sing the bridge, sabi dito. So come on my soul, don't get shy on me. Lift up your song, cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. It's a battle cry, kumbaga. And there's nothing to be shy of. Praising the Lord is not something to be shy of. We should just let it all out. We should sing with all our hearts and really just worship our God. So come on my soul, don't
Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Get up and praise the Lord. Sing it one more time. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, see you again and again. That is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, see you again and again. 'Cause all that I've got is a hallelujah, hallelujah. No, it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yes. There's nothing else we can offer, Lord, sa'yo. Nothing, Lord, that we can offer. No words can express our gratitude sa'yo, Lord. No song can express the fullness of your goodness. Kaya, Lord, all we raise to you right now is a hallelujah, a hallelujah. Just praising you for all of your goodness. Just praising you for all of your faithfulness in our lives. We just praise you, Lord, even for the cross. We praise you, Lord, for our lives. We just give our never-ending gratitude, Lord, to you. We just praise the hallelujah. Because you are more than words can express. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness in this past week. We thank you, Lord, for providing all of our needs. Lord, na whatever trials, Lord, na aming hinaharap, Lord, in this moment. Whatever it is, Lord, you have overcome it, Lord, because of your goodness. And we are here right now, Lord, to give thanks to you, to pray. Hallelujah. We even want to intercede, Mamaya, Lord, for everything. We want to pray not only for ourselves, but we want to pray for our church. We want
want to pray for our families. We want to pray for our schools. We want to pray for our barangay. We want to pray for our nation. So we ask for your Holy Spirit, Lord, to move this night. We ask your Holy Spirit to move right now in this place. May you answer our prayers, Lord, because we know you are a God who hears. You are a God who understands our pain. You are a God who understands our cries. Hallelujah. So we just commit the rest of this night to you. We want to glorify you. And we just want to praise you. Hallelujah. This is all we pray, Lord. Ikaw siyang bahala sa lahat. We give back all the glory. In Jesus' name, amen. Okay, bago natin pakinggan ang salita ng Panginoon, and before we go to our prayers, let us just worship the Lord. We worship God through a song, and let us worship God through giving, and let us give our offering to the Lord. Hallelujah. Awitin po natin, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Noon tayo ay magbigay, magbigay Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ikaw ay amin pong pinuri, sinamba sa pamagitan po ng aming mga awit, ng aming debosyon sa inyo. At ngayong oras na ito, pinuri ka po namin sa pamagitan po ng aming mga handog. Tanggapin mo po ang aming mga handog bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. At patuloy mo nga po, Panginoon, na ikaw po ay magalak, maluwalhati sa mga offering na ito. At kami po ay patuloy na sumasandig sa iyong mga salita na ibinigay namin ito sa inyo, Panginoon, bilang aming pagsamba. At ang mga pangako mo, Panginoon, ay siya pong matutupad sa amin na pag kami po ay nagbigay, ibabalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw pa, at patuloy mong pagpapalain ang buhay at pamilya ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sinasamba ka namin sa mga offering na ito, at ang mga offering na ito ay magagamit lamang para po sa ikadadakila ng iyong pangalan at ikakalawak ng iyong kaharian. Salamat po, Diyos. Patuloy kang kumilos sa aming mga buhay as we hear your word today. In Jesus' name, amen. Shall we sing in moment like this before we hear the word of the Lord? And let us just have a moment of worship before God. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. Yes, Lord. I lift up my hands to the Lord. Say it to the Lord. Singing
you, Lord. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. I love you. Yes, we declare our love to you, Lord. We love you. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Ikaw po ang aming sentro ng aming buhay. Oh, hallelujah. We love you because you first love us. You love us with an everlasting love. Thank you very much for that love, O Lord. And we declare our love to you. We love you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, we will be hearing the word of the Lord from Pastor Cristobal Celino. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito sa church at kunin din po sa mga nanunood, sumusubaybay sa ating live streaming, na nakikiisa sa ating prayer meeting sa gabing ito. Kung may mga Bible po tayo, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Hindi na po ito bago sa atin. Pero alam ko po na ang salita ng Diyos ay mayroon at mayroon siyang mensahe sa bawat sa atin. Ganito pong sabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kung tirignan po natin, mga kapatid, ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto at ganun na rin po para sa atin. Kung babasahin natin sa simula sa verse 1, guninita ni Apostol Pablo o ni-review o inalala ni Apostol Pablo kung paano yung mga kaninuninuhan niya, kung paano sila ginabayan at tinulungan ng Diyos nung sila po ay nasa ilang. Alam naman po natin yung history ng mga Israelita. Nung si Moises ay inilabas, diba, ginamit ng Diyos upang ilabas sila sa Egypto at sa kanilang paglalakbay, hindi po nawawala-wala yung cloud o yung ulap na siyang lumililim sa kanilang paglalakbay sa buong maghapon. At makikita natin doon, at sabi pa niya, at yung bato na talagang patuloy na sumusunod sa kanila. Pag sila ay nauhaw, andun yung bato na kung saan kausapin ni Moises upang magkaroon ng tubig na nire-represent noon, yung batong yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi dito ni Apostol Pablo na kung saan sila po ay pinapatnubayan at ginagabayan. Ibig sabihin noon pa lamang, mga kapatid, ay andun na si Kristo na ating pong Panginoon. Na andun na po siya na siyang gumagabay at nag-iingat sa kanila. Although ganun po yung mga pangyayari, ang Diyos po hindi niya kinalugdan ang iba sa kanila. Dahil nga rin sa katigasan ng kanilang ulo, mga kapatid, mayroon siya pong mga warning dito na kung saan makikita po natin yung ginawa po ng iba sa kanila, kung re-reviewin natin, dahil matigas ang kanilang ulo, hindi sila sumunod sa ating Panginoon, marami sa kanila ang nalipol, marami sa kanilang namatay, at dahil sa ginawa nilang kaalayan, di ba, sabi pa niya dito, 23,000 ang nawala sa kanila, at higit sa lahat, mga kapatid, makikita natin dito, nung time na si Moises ay kinausap ng ating Panginoon upang pumunta doon sa Sinai, mga kapatid, at sinabi ng Diyos na gawin nila yung 10 utos, di ba, 40 days and 40 nights na wala si Moises. At ang ginawa po ng mga Israelitong ito, tinipon nila ang kanilang mga ginto at gumawa sila ng gintong goya na kung saan kanila itong sinamba at inalayan. At sinabi nila na ito na ang mangunguna sa kanila dahil akala nila wala na si Moises. At doon po, mga kapatid, nagalit ang Diyos. Sa sobrang inis at galit ng Diyos, nais niya nang kasan ang buhay ng mga Israelitang ito. Makikita natin dito, mga kapatid, na ang kwentong ito na talaga bang ang Diyos, kung babasahin natin, di ba, yung title dito, Babala tungkol sa Diyos-Diyusan, nagpapakita doon na kasama na nga nila ang Diyos, marami na nga silang natunghayan na kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, andun pa rin
na hindi pa rin sila sumusunod. Matigas ang kanilang ulo at talagang wala silang pananalig sa Diyos. Gumawa sila ng sinamba nila at ginawang Diyos-Diyosan nila at nagalit ang Diyos. Kaya nga sabi dito sa 10, sa 9, sabi na, huwag nating subukin ang Panginoon, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kahit sila'y pinuksa ng mga ahas, huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Ibig sabihin, mga kapatid, in relation sa atin, mga kapatid, may mga bagay-bagay na kung saan, may mga bagay-bagay na kung saan, para bagang ito yung mas pinagkakatiwalaan natin eh. Kung i-relate natin sa buhay ng tao, kung minsan mas pinagkakatiwalaan natin ang ating sarili, o yung mga tinatangkilik natin, o ibang tao kaysa sa ating Diyos. Kahit na nga sa ating mga Kristiyano, kung minsan mga kapatid, di ba? At kung may mga pagsubok tayo, imbes na magpasalamat tayo sa Diyos, nagre-reklamo tayo. Yan po yung realidad na nangyayari. Imbes na sa Diyos tayo aasa, mas inaasahan natin ang ating sarili o ang iba na para bagang nagpapakita na wala tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga, yung encouragement dito ng ating Panginoong Diyos o ni Apostle Pablo sa verse 13 sa ating teksto na makikita natin, di ba, sinabi niya dito na wala pang pagsubok sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Ibig sabihin, ang pagsubok ay para sa lahat. Hindi lamang para sa iyo at para sa akin, kundi ito'y lahat. May ilustrasyon ako, yung ulan, hindi lang, pag umulan, hindi lang naman sa bahay mo na uulanahan, di ba? Pati yung karubam, kenti si bubukal nga barangay, komunidad. Ibig sabihin, ganyan din po ang pagsubok. Ang pagsubok ay talagang kaparte na yan sa ating buhay. Part na yan ng ating buhay dahil sa nature natin, dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng pagsubok sa buhay ng bawat isa. Pero sa kagandahan nito, mga kapatid, mayroon pong pangako dito sa atin ng Diyos pag dumarating man yung mga pagsubok sa ating buhay. At sabi niya, tapat ang Diyos. Tapat po ba ang Diyos sa inyong buhay? Nagbago ba ang Diyos sa kanyang katapatan sa inyo? Di ba? Hindi. Tapat, sabi niya dito. Ibig sabihin, noon pa lamang, panahon ni Moises, inaalala ni Apostle Paul, talagang tapat na ang Diyos hanggang sa kanila. At hanggang ngayon, mga kapatid, hindi po nagbabago yan. Sabi niya, hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin pala na mga pagsubok na dumarating sa atin, kaya natin lahat iyon. Ipinahihintulot lamang ito ng Diyos para sa atin ding kapakanan, para din sa ating ikalalago espiritual. Yan. Kasi nga kung minsan, akala natin sa mga pagsubok sa ating buhay, na pag may dumarating, akala natin kasi kung minsan, hindi natin kaya. Parang napakabigat, napakalaki. Yan. Parang napakabigat at napakalaki. Para bagang di mo kayang harapin at di mo kayang pagtagumpayan. Pero sabi dito, napakaliwanag kapatid, na pag dumating man yung pagsubok na yan sa buhay mo, kaya mo yan. Naniniwala ang Diyos na na yung pagsubok na yan ay kayang-kaya mo. May trust kasi ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, dapat natin alalahanin yon. Ibinigay yan sa atin upang sa ganon para tayo ay lumago. Alam nyo ba na may purpose kung bakit may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Kadalasan kasi kung walang pagsubok, maraming tao ang nakakalimot sa Diyos. Di ba? Yan po yung realidad. Kung walang problema, hindi nakakapanalangin. Pag walang problema, hindi nakakatawag sa Diyos, hindi lumalapit sa Diyos. Kaya nga kung minsan, ang pagsubok ay may kagandahan pala. Ang kagandahan ng pagsubok o ang kagandahan sa likuran ng pagsubok. Kumbaga, kung titignan din natin sa James, sabi nga niya sa James chapter 1, yan. Tignan natin yung sinabi po ni James chapter 1, verse 4 and 5 yata yun eh. James chapter 1. Sabi niya dito, 3. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Ibig sabihin na mga pagsubok na dumarating sa atin, nagbibigay po ng katatagan sa ating pananampalataya. Mas level up po tayo. Kumbaga ito po yung tutulong sa atin na mas
i-increase pa ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya yan po yung isang kagandahan ng pagsubok. At alam din po natin na pagkatapos ng pagsubok sa ating buhay, di ba, magkasama yan eh. Hindi na naghihiwalay. Laging sinasabi ni Pastor, pagkatapos ng pagsubok, blessing, mga kapatid. Isa pa yun sa kagandahan. Kaya nga, magalak ka kapag ikaw ay nasusubok. Di ba? Magalak ka. Hindi ka dapat naapektuhan, hindi ka dapat nalulungkot, hindi ka dapat nangangamba, natatakot. Dapat, sabi nga, magalak ka. Laging sinasabi na Apostle Paul in Philippians, sa kanyang kuwan, magalak ka. Inuulit ko, magalak ka. Dahil may Diyos po tayo. Ano sabi pa niya dito sa ating teksto, sa last, yung pangako dito ng Diyos, sabi niya dito, sa halip, pagdating ng pagsubok, sabi niya, bibigyan niya kayo ng lakas upang makapagtagumpayan yon. Ang kagandahan doon, mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa Diyos, na may Diyos tayong nilalapitan, siya rin po ang tutulong sa atin. Siya rin po ang aagapay sa atin. Siya rin po ang magbibigay sa atin ng lakas, mga kapatid, sa pamamagitan din po ng kanyang mga salita. Kaya nga kung alam mo ang salita ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos, lalakas ka talaga. Dumating man sa iyo ang mga matitinding pagsubok, alam mo na kaya mo yan dahil yung pangako na sa iyo ng Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan, yun na lamang, napakalaki na, di ba, na impact sa buhay mo. Di ba? Pag ikaw ay nangangailangan ng pinansyal, material o anuman, yung sinabi ng Diyos na ibibigay ko lahat ng iyong pangangailangan. Kaya nga yung prinsipyo ni Apostle Pablo, mga kapatid, na I can do all things sa Philippians 4:13, di ba? Ano sabi doon? I can do all things through Christ. Ano yung pangako doon? Di ba? Bibigyan tayo ng lakas. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang harapin at pagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Walang maliit o malaki na pagsubok, mga kapatid. Kung yung pagsubok na yan ay kinikimkim mo, o yung pagsubok na yan, halimbawa, mayroon akong ilustrasyon, halimbawa, may hawak akong bato, malaki at maliit, na nire-represent niya yung pagsubok. Di ba, pag hawak-hawak mo yan, na matagal, anong mangyayari? Di ba, mangangayat ka, mangangalay ka, di ba? Mangangalay ka. Kailangan mo yang let go. Kailangan mo yang bitawan para sa ganon, hindi ka mabibigatan at mangangawit. Ganyan din, sa pagsubok, kailangan ibigay mo yan sa Diyos. Yun lamang po yung itinuturo sa atin ng Diyos. Ibigay mo. Bakit mo yan inaari? Hindi sa'yo yan, di ba? Kaya nga sa atin, yan po yung kagandahan ng isang mananampalataya. Mayroon tayong Diyos na pwede nating sabihan, pwede nating lapitan at ibigay sa Kanya lahat ng ating mga problema. Walang imposible sa Diyos. Ang nais lamang ng Diyos sa atin, manampalataya at magtiwala. Diba? Manampalataya ka sa Diyos at maniwala ka sa Kanya. Magtiwala ka. Ibigay mo ang buong pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi ka matatalo. Yan ang kagandahan sa atin bilang mga mananampalataya. Punong-puno tayo ng pag-asa dahil may Diyos tayo at may Kristo tayo na patuloy na pumapatnubay at sumusubaybay sa atin. Laging nandiyan ang ating Panginoon. God is everywhere. Hanggang ngayon, andito. Nasa ating kalagitnaan at alam niya, mga kapatid, kung ano yung dinaramdam o ano man po yung mga problema yung ngayon. Magkakaiba man tayo ng problema, pero problema pa rin yan. Idulog natin sa Diyos at hayaan natin na ang Diyos na po ang kikilos at magre-resolba ng mga pagsubok na yan sa ating mga buhay. Amen? Yan, magtiwala at manalig ka lamang. Yan po yung nais ng Diyos na gawin mo. Kaya sa gabing ito, sa ating pananalangin, mga kapatid, ibigay natin sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya. I-let go natin lahat ng mga kinakabahala natin, problema natin. Dapat maging maninis ka sa Diyos sa oras na ito. Ibigay mo na sa Kanya. Huwag mo nang halalahanin yan. Kasi ang Diyos na ang kikilos yan, sa ating mga buhay. Yan po yung maikling mensahe. Binibigay ka na po. Okay, wala pong pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao na hindi dumating sa lahat. Ngunit tapat ang Diyos. Amen? Nanda po siyang tumulong sa panahon ng ating mga pagsubok. Sa oras na ito, dadako po tayo sa ating pananalangin. And pwede bang
get your prayer partner and pray with one another. At sa mga nandyan po sa online, maaaring kung may katabi ka ngayon, magpanalanginan din po kayo. So tumayo po tayong lahat and please get your prayer partner. Amen. Amen. Your prayer partner. Okay. Okay. Ang prayer partner ko ay ang mga nasa online. Kaya mo prayer partner. Okay. Meron na sino pang walang Mr. Okay. So, okay, let us okay. Pray with one another. Ako po, just pray habang ako yung nagpipray din para sa mga nasa online. Sa lahat ng nasa online, you are my prayer partner today and I will be praying for you. Hallelujah. Manalangin. Pray with one another. Don't mind me. Okay? Because I will be praying. Okay, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, our God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, our God. Panginoon, tinataas ko po mga kapatid kong nakikiisa sa aming online. Saan man po sila naroroong dako, nakikiisa po sila sa amin sa panalangin. Lord, I am praying for them. Ano man po yung kanilang sitwasyon, ano man po yung kanang kinalalagayan, tinataas ko po sila sa iyong harapan. Kung mayroon pong nanonood po, nakikiisa sa amin sa online platform na mayroon pong karamdaman. Physically, I pray for healing right now. Pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman. Kung mayroon po siyang physical na karamdaman na hindi na po kayang pagalingin ng doktor, sa oras na ito, ikaw ang dakilang doktor na magpapagaling sa kanya. In Jesus' name and in Jesus' name. I pray for healing right now sa mga kapatid kong nasa online na nangangailangan po ng healing. Tinataas ko din po ang mga kapatiran na nangangailangan po ng pinansyal at material na pagpapala. Patunayan mo sa kanila, O Diyos, na ikaw po ang provider. Ikaw po magbibigay ng kanilang pangangailangan. Kung mayroon po kapatiran na nanonood ngayon na mayroon po siyang problema sa kanyang asawa, ikaw po ang kumilos. Ikaw po ang gumawa, Panginoon, ng himala, ng kaparaanan para maayos po ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Kung mayroon pong namumroblema sa kanyang anak, Panginoon, o sa kanyang mga anak, ikaw pong kumilos at hayaan mong maayos po yung mga bigatin at problemang yan. Kung mayroon pong nangangailangan ng kalakasan dahil nangihina na po ang kanyang espiritual na pamumuhay, nanlalamig po at napapalayo na siya sa inyo, I pray for your touch. I pray, O God, na palakasin mo po siya sa oras na ito. Kumilos ka sa kanyang buhay. Kung mayroon pong nangangailangan ng kaaliwan, aliwin mo po, Panginoon, sa panahon ng kanilang pagdadalamhati at kalungkutan. Kung mayroon po, Panginoong Diyos, ang nais makalaya mula po sa kanilang mga bisyo, sa mga bagay-bagay na nagbabandid sa Kanya o gumaghapos sa Kanya, Panginoon, palayain mo sa pangalan ni Jesus. Kung nais niya na pong makalaya mula sa mga bisyo o sa hindi po magandang mga ugali, Panginoon, palayain mo sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Ano man po yung pagkangailangan? Kung mayroon pong mga maglalakbay, papunta po sa iba't ibang lugar, Lord, let your protection, let your guidance. Kung mayroon po, Panginoon, ang nangangailangan ng katalinuhan sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagsusulit, Panginoon, o examination na haharapin, I pray for special wisdom that you will give to them. O Lord, hallelujah, hallelujah. I pray
You will be the one to move in a mighty way. Ano man po yung kahilingan ng mga kapatid kong ito, muli mong tugunin. Kumilos ka sa kanyang buhay. Hindi ko man po siya nakikita, ngunit nakikita mo siya, Panginoon. Nakikinig po siya sa aming prayer meeting na ito. I pray that you will move in a mighty way to his life or to her life. In Jesus' name and in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. I'm praying for them right now. Thank you very much for the privilege. Thank you, oh God, for you are moving in a mighty way. We give you all the glory, the honor and praises that you will be the one to move into their lives. Thank you for the answer of our prayers. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance. Thank you for the comfort. Thank you for the provision. Thank you for the wisdom. Thank you, Lord. Thank you for the upliftment and encouragement that you have given to my brethren watching this prayer meeting through online platform. Thank you very much, oh God. Kahit po nandun siya sa gitna po, na bagsak po siya, na para bang wala na po siyang mapupuntahan. Let your light shine on her, on him, oh God, and lift him up or lift her up to the higher ground of faith. And he or she will experience your miracles in your glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. After you have prayed with one another, you can now go to your personal prayer and kneel down. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Okay, hallelujah. Guys, sana po tayo? Tayo pong lahat ay tumayo. And let us do the corporate intercession right now. Let us pray for our church programs. Let us pray that the Lord will move in a mighty way sa mga gawain natin, ang gawain din ng ating assembly. Pag-pray po natin at ang ating bansa at ang ating mga kapatiran. Tayo po ay manalangin. Patuloy po kami na nagkakaisang lumalapit sa trono ng iyong biyaya, dakilang Diyos, ngayong gabing ito. Sinabi mo po sa iyong mga salita na kami po ay dumulog sa inyo sa iyong trono ng biyaya. At dahil po kami ay iyong mga anak, kami po ay nagkakaisa. At itinataas po namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na saan mang dako, Panginoong Diyos, lalo na po yung mga miyembro namin sa iglesyang ito na nasa iba't ibang lugar. We pray for your protection. We pray for your guidance. We pray for your blessing. Panginoon, sa mga naglalakbay sa mga karagatan dahil sa kanilang mga trabaho, pangalagaan mo sila. Sa mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, Panginoon, malayo man sila sa kanilang mga pamilya, we pray for your comfort. We pray for your protection, O God. At pagpalain mo ang bawat ginagawa po nila. Salamat po, salamat po. Tinataas po namin ang mga estudyante, Panginoon. We pray for wisdom. We pray for knowledge sa kanilang pag-aaral.
Tinataas po namin sila sa iyong banal na harapan na magtagumpay po sila sa kanilang pag-aaral dahil ikaw po ang kanilang kasama. Oh, hallelujah, hallelujah. Yung mga maglalakbay po, itinataas po namin sila sa iyong banal na harapan. We pray for your protection and guidance sa mga maglalakbay patungo sa ibang lugar. Panghawakan mo, i-cover mo sila ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos. Tinataas po namin ang aming assembly, ang Filipino Assemblies of the Firstborn. Sa nalalapit po, Panginoon, na 75 anniversary and convention, we pray na sa pagkahanda po namin, Panginoon, ikaw po ang kumilos. Ikaw po ang umayos sa mga gagawin pong programa, sa mga preparasyon, sa lahat po ng mga committees, Panginoon, na naatasan. Ikaw po ang gumabay, tumulong sa amin. And also for the provision, we pray, na i-provide mo pong pangangailangan. Manging ang mga pastor at mga delegado sa iba't ibang iglesia, Panginoon, dito sa distrito ng Pilipinas, at ang maging ang mga manggagaling sa ibang bansa na mga dadalo, na delegates, Panginoon. We pray for your provisions. Lord, we pray na ihanda mo na po ang kanilang pangangailangan at kami po'y magkaisa na magkaroon ng pagtitipon at pasasalamat sa inyo sa Filipino Assemblies of the Firstborn na iyo pong itinatag, iyo pong ipinatayo para, Panginoon, magamit po sa pag-iibanghelyo at may pakilala, madakila ang iyong pangalan. Salamat po, Diyos, sa iyong gagawin. We pray for the speakers, O God, that you continually touch them and reveal to them, O God, speak to them sa mensaheng kanilang ihahayag sa convention na yan. Even, Lord, our sectoral fellowship na gaganapin po dito sa Sabado ng mga kabataan, we pray for your move, O God. Ihanda mong pangangailangan ng mga kabataan at sa kanilang pagdalo sa fellowship na yan, i-anoint mo, Panginoon, ang mga gagamitin mo. Lahat, Panginoon, from the MC to the musician to the speaker, anoint them, O God. At gaya ng tema nila, love and purity in love. Lord, hayaan mo na matutunan po nila ang mga katotohanan tungkol sa iyong mga salita at may sa pamuhay. We pray for the Women's Fellowship, Panginoon, sa distrito namin ng Pangasinan, nagaganapin po sa Kasantaan. Panginoon, we pray na ihanda mo pong pangangailangan ng mga kababaihan, Panginoon. And even prepare their heart, O God, na Panginoon, makakarating po kami, magkakaisa po kami sa iglesyang yan, kasamang mga kababaihan nito para magpuri at manindigan para sa iyong pangalan. We pray for our speaker, for the anointing. We pray, O God, for the protection ng lahat po ng dadalo papunta diyan, Panginoon, sa fellowship na yan. Salamat po. Sa iglesia po namin, sa mga family devotions, Panginoon, sa mga practice po ng MMT at saka multimedia, pati na rin po, Panginoon, ang fellowship po ng mga kabataan, kababaihan, kalalakihan, Panginoon, and even our Sunday school, Lord, and Sunday worship. We pray for your move and manifestation. We pray for your Holy Spirit, our God, to fill us with your power every time that we gather together. And we will enjoy, oh God, the power of your Holy Spirit. At tinataas din po namin ang mga outreaches namin, Panginoon, sa laod, sa nagsangladan. At ang aming pinapanalangin na mabubuksan, Panginoon, na outreach pa, para doon maipanganak muli ang iyong iglesia at madakila ang iyong pangalan. We pray that you will move in a mighty way, O God. Ikaw, pinagkakatiwala namin sa inyo ito, dahil ito po ang iyong puso, ang makaligtasan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. And that is our heart, the mission of this church, O Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw pong kumilos. Sa barangay namin, Panginoon, alam mo po ang problema sa barangay na ito. We pray for your provision sa mga miyembro sa iglesyang ito. Huwag mo pong hayaan na sila'y mawalan, Panginoon, bagkos you will provide every needs. Oh, hallelujah. In Jesus' name, you will provide their needs. Hindi po sila mawawalan ng tubig dahil ipoprovide mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa tubig, Panginoon. Salamat po sa probisyon na ibibigay mo sa kanila. Ang barangay na ito, pagpalain mo. Nandito po ang iyong mga anak, O Diyos. Kaya hayaan mo na ang pagpapala ay may buhos, Panginoon, from north to south, from east to west.
ikaw pong kumilos sa barangay na ito, and we claim, O God, this barangay for your name, O God. Para sa iyo ang barangay na ito, O Diyos, at ikaw pong madadakila. Salamat po, salamat po. At tinataas na po namin ang pamilya ng bawat isang nandirito ngayon na dumalo sa prayer meeting. Thank you, Lord. It is not an accident na kami po ay nadala rito. Pagkos ito po, Panginoon, ay niloob mo. You want that this church, O God, ay maging mapanalangin na iglesia. Kaya salamat po ngayon, marami po kami ngayong gabing ito. Ikaw pong kumilos at hayaan mo po, Panginoon, na mas marami pa pong dadalo sa mga prayer meetings namin. Dahil ikaw po ang aming lalapitan, ikaw po ang aming kakausapin, at nais mo po ng iglesyang ito ay magningas, Panginoon, umalab sa pananalangin. Thank you very much, O Lord. Thank you for the answers of our prayers, O God. Salamat po sa katugunan ng panalangin namin. Thank you for the healing. Thank you for the protection and guidance. Thank you for the wisdom. Thank you for the comfort. Thank you, Lord, for the strength, O God, the strengthening of our faith. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pati na rin po mga nakiisa sa amin sa online, Panginoon, salamat po sa pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Ikaw po ang gumawa ng himala sa kanila ngayong gabing ito. Saan man po sila naroon, Panginoon, nasa ibang bansa man o nandito sa bansang Pilipinas o nandito sa Pangasinan. Oh, we pray that you will touch them and do miracles upon miracles to their lives. Salamat po, Diyos. Salamat po. Thank you even for the ministry ng music team at MMT Multimedia, Panginoon. Ikaw pong patuloy na kumilos at gamitin mo po ang platform na ito na lalo pang may pahayag ang iyong salita at maranasan ng bawat nakikiisa sa hindi lang po kami sa loob ng iglesyang ito na nandirito makaranas ng iyong presensya, maging po yung mga nakikiisa sa amin, because you are the one who is glorified in this program. Thank you very much. We give you all the glory, the honor, the praises, in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Magandang gabi. Pagpalain kayo ng Panginoon.